Hello, good morning po mga friendship all over the world. Nais ko po ngayong ibahagi sa inyo ang isang pagbasa na kung saan ay tumimo sa aking puso at siya kong naging gabay. Naging gabay sa bawat buhay o sa bawat dinadaanan ng buhay sa araw-araw. Ito po ang kauna-unahang kong nakabisadong verse. At ito po ay ayon sa aking Biblia ay awit ng pagtitiwala sa Diyos na kung saan po ito ay Salmo 91 sa Spanish at sa English Psalm 91. Kaya po ito ay babasahin ko sa inyo at ang aking pong boses ay nama or ibig sabihin as is, wala pong mic, as in, para tunay na mailarawan ko sa inyo pati yung pagsasalita ko sa napakagandang promise ng Diyos. Kung tayo ay magtitiwala po sa ating Diyos. At lahat po ng Biblia, kahit saang relihiyon, ito po ay inspired by God na mapapakinabangan po ng sangkatauhan. Kaya ito po, uumpisahan kong basahin. Ito po ay pwede nyong pakinggan habang kayo ay nagdadrive, katulad ng ginagawa ko po. While I am driving, nakikinig ako ng salita ng Diyos na siyang nakapagpapalakas sa akin sa araw-araw. Ano man ang mapagdaanan ko sa buhay sa araw-araw, problema, kung ano mang pagsubok at kung ano mang talagang manghihina ka sa buhay mo. At ganun din naman po sa mga blessings na ipinakikita naman sa iyo ng Diyos kahit pa sabihing nahihirapan kang mabuhay sa mundo. Kaya ito po, umpisahan ko na po, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos
aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ngayon po, natapos ko po ang isang verse, Salmo 91, na mula po sa 91, 1 hanggang 16. Ito po, binasa ko po sa inyo. Ito po'y napakalaki ng nagawa sa buhay ko. Bilang pagpapalakas sa lahat ng dinaanan kong bagyo sa buhay ko, sa lahat ng dinaanan kong pagsubok, sa lahat ng dinaanan kong mga sakit, sama ng loob, lahat. Pinanghawakan ko po ito ang sinasabi ng Diyos, ang kanyang pangako. Kaya naman, ito'y ibinabahagi ko sa inyo. Ito po muna ay ang kauna-unahan kong audio ng binuo ko po na awit ng Salmo 91 hanggang matapos. Kaya ko po ito ang inuna ko dahil yung susunod ko pong babasahin sa inyo, yung isa pa rin nagpa-inspired sa akin, yun naman pong Salmo 23. Kaya po, yung mga unang binasa ko na alam kong mayroon man akong binasa nung una, pero kumpara dito, mas mahaba-haba po itong pagkakabasa ko na ito. Kaya po, binibigay ko po sa inyo ito at tunay na tunay ako makapagpapatunay na malaki nagawa sa buhay ko nitong salita ng Diyos na ito, ng kaniyang mga pinasulat na ito sa mga apostoles, sa mga tinawag niya na mga propeta, para po sa ating ikatututo, para po sa ating ikalalakas. At ito po isa po ito sa pinanghawakan ko. Talaga pong hinimay-himay ko po ang bawat salitang binigkas dito. Kaya't kayo na po ang bahala na pakinggan yung mabuti ang bawat salita na bawat nabasa ko sa inyo. At nawa po'y magbigay po ito ng kalakasan sa inyo, sa inyong buhay sa araw-araw, sa anumang bagay na hinaharap ninyo. Basta manghawakan lang po tayo sa salita ng ating Diyos amang nasa langit. At ito po naman ay iniaral sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa buhay po natin sa araw-araw, hindi po tayo pwedeng tumigil sa pag-aaral. Kayo po at ako ay araw-araw na tunay na kailangang mag-aral ng salita ng Diyos kahit paulit-ulit. Sa bawat ulit-ulit na pagbasa po natin, ng pakikinig po natin, may ibibigay po ang Diyos na karunungan sa ating napakinggan, sa ating binasa. At ito naman po'y gagawin natin at isa sa buhay. Kaya po, ngayon, ito po ay isa sa pinapatunayan ko. May mga binasa man po ako nung una, pero palagay ko po'y maiksi lang. Kumpara ko dito. Ito po ay binuo ko na mismo ng 91, Psalm 91, 1 to 16. Kaya po, kayo na po mismo, ulitin nyo at kainin, isa puso nyo. Kasi po ito po yung sinasabi ng Panginoong Hesus na ang pagkaing hindi nasisira. At sinabi po ng Panginoong Hesus, kung sino man ang makakarinig sa kanyang boses ay mabubuhay. Ngayon po, yung pong sinasabing boses ng Panginoong Hesukristo, ito po ay ang mga salita. At isa na po itong binasa ko sa inyo. Kaya kung naririnig nyo po ito, bali siya po at ang boses niya ang umaalingaw-ngaw sa kahit anong audio na nagmumula sa Biblia. Kaya po,
Tinataas ko po sa inyo, magandang araw.